Ang sinungaling ang unang nagagalit kadalasan kapag nabuking mo ang katotohanan. Kasi pansinin mo po, hindi siya agad sasagot sa tanong mo. Uunahin niyang palakasin ang boses niya, uunahin niyang sasabihin na wala kang tiwala, uunahin niyang ipamukha sa iyo na ang sama-sama mong tao dahil nagduda ka. Pero bakit siya galit? Kung malinaw ang konsensya niya, bakit kailangan kang sindakin? Kung wala siyang tinatago, bakit kailangan niyang baliktarin ang usapan? Kung mali ang hinala mo, bakit hindi niya kayang ipaliwanag ng diretso? Kasi minsan po hindi galit ang lumalabas. Panik, takot, hiya. Takot na mawala ang kontrol niya sa kwentong matagal na niyang inaartihan. Kasi kadalasan ito ang totoo. Ang sinungaling hindi lang gumagawa ng kasinungalingan. Gumagawa rin siya ng eksena para ikaw ang magmukhang mali sa oras na mahuli mo siya. Kaya bigla kang praning, bigla kang toxic, bigla kang silosa, bigla kang maraming issue. Hindi dahil totoo yon, kundi dahil kailangan niyang ilayo ang mata mo sa kasalanan niya. Diyan, delikado. Kapag nahuli mo siya, hindi niya aayusin ang nasira. Aayusin niya ang image niya. Hindi niya sasagutin ang ginawa niya. Sasaktan niya ang pagkatao mo hanggang ikaw mismo ang magsorry sa pagtuklas mo ng totoo. Kaya kapag siya ang nagsinungaling, siya ang nagtago. Siya ang nabuking, pero ikaw pa rin ang pinapalabas na masama. Huwag kang malito, hindi ka baliw, hindi ka praning, hindi ka toxic. Sinungaling lang talaga siya na nagwala dahil hindi na niya kayang kontrolin ang katotohanang akala niya habang buhay niyang maitatago. Kaya uulitin ko, ang sinungaling ang unang nagagalit kadalasan kapag nabuking mo ang katotohanan.